Magandang umaga po sa inyong lahat. So sa paglilibot at paggala po natin sa iba't ibang establishment dito po sa Metro Manila, no, di ko po alam kung sino po sa inyo ang mga gumagala o mahilig gumala. So makikita po natin yung iba't ibang bagay na magpaparamdam sa atin na Pasko na. Andyan yung mga Christmas lights, no, paramihan talaga. Kaya ang saya-saya ng Meralco ngayon, no? Andyan po yung mga naglalakihang Christmas tree. No? Diyan sa may Robinson's Magnolia, diyan sa may Araneta, Cubao Araneta. No? Andyan po yung mga nagkalat po ng mga Santa Claus at mga reindeers. At hindi lang po yun. Kahit po sa mga stores, meron na rin pong mga Christmas packages. Nakabalot na, bibilhin mo na lang. And when people see these things, they see Christmas. They feel Christmas. But is this really the center and meaning of Christmas? Should we find Christmas in these things? Or to Him whom many don't see and recognize? So in our readings today, we see who is the true center and meaning of Christmas, who gives meaning to Christmas. In our first reading, the prophet Isaiah described who the Messiah is, whom many were expecting, whom many were looking for. He whom the Spirit, the Lord rests. He who shall judge the poor with justice. He who shall strike the ruthless and slay the wicked. And yet, when the Messiah came, when Jesus came, not many recognized Him. Hindi nila nakita, hindi nila nakilala yung taong inaantay nila. That is why, in our gospel today, Jesus told His disciples that the Father have revealed these things, have hidden these things from the wise and the learned, and have revealed them to the childlike. Moreover, Jesus said to them, "Blessed are the eyes that see what you see. For many desire to see what you see, but did not see it." Andyan na, pero hindi pa rin nakita. O baka naman, yung gusto nilang makita, hinahanap nila sa maling lugar. Yung gusto nilang makita, hinahanap nila sa maling bagay. Well, as we celebrate the season of Advent, may we look and refocus our eyes to the true center and meaning of Christmas. Hindi po nakikita ang Pasko sa mga bagay na nakikita natin sa paligid natin. Hindi yan nakikita sa Christmas tree. Hindi yan nakikita sa Christmas light. Hindi yan makikita sa mga regalong matatanggap. Mag-ayos ka ng Belen sa bahay. Sigurado sa inyo, marami na nag-ayos na po ng Christmas decor. May mga Christmas tree yan, sigurado. Pero kakaunti po siguro makakita kayo ng mga nag-aayos ng Belen sa bahay. Diba? Palakihan pa yung Santa Claus, no? Pero walang Belen sa bahay. O nasa Jesus. Magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng pangungumpisal. Sa pamamagitan ng pagdarasal. Iba sa atin, busy-busy sa pamamili na kung ano-ano. Nandiyan na yung 13th month pay. Pero hindi naman nagdadasal, hindi naman nagsisimba, hindi rin naman nangungumpisal. Andiyan na yung magbe-birthday, hindi pa tayo handa. Mag-charity works ka. Hindi puro ikaw yung nakakatanggap. Magbigay ka rin. Si Kristo nga nagbigay. Ang Diyos Ama nga nagbigay, binigay niya mismo ang anak niya sa atin.
baka tayo rin naman, matuto tayong magbigay, lalong-lalo na sa papalapit na Kapaskuhan. Yan yung Pasko. Yung kita at ramdam si Kristo. Well, dear friends, during this season of Advent, look for Jesus. Find Jesus in our celebration of Christmas. And then, as we see Him, we will truly be blessed. Amen.